Mga kapuso, dati na pong ibinunyang ng GMA News ang pagtatapon ng katas ng basura sa ilog mula po sa Rizal Sanitary Landfill sa pamamagitan po ng tubo. Nag-iba na raw ang operasyon ngayon. Nakatutok si Jiggy Manicad, eksklusibo. Nung nakarang buwan, ipinakita ng GMA News kung paano itinatapon ang katas ng basura sa bagong Rizal Provincial Sanitary Landfill sa pamamagitan ng mga tubong nakaumang sa ilog. Dito pinatatagas ang katas ng basura. Nang ito'y mabulgar, nahinto ang kanilang pagpapatagas, pero matapos sa may isang buwan lamang, tila naulit na naman ang pagtatapon ng katas sa iba namang paraan. Sa pamamagitan ng isang source ng GMA News, nakuna ng kabuuan ng treatment facility ng landfill. Makikitang halos puno na ang pond na siyang sumasalo sa katas. Dahil dito, para mabawasan umano, pinaagos ang katas ng basura, diretso na sa ilog. Bumubula pa ang likido, diretso sa ilog. Sinasabay nila sa ulan yung katas ng basura pagtagas. Doon mo talaga makikita na kapag may katas may maitim. Saka bumubula po ang tubig. Dahil dito, inirereklamo ng mga residente na madaling mamatay ang kanilang mga pananim. Ang mga bata, madali naman daw dapuan ng sakit. Montalban River, San Mateo River, Marikina River, Pasig River. Yun doon tatakbo yung katas eh. Pinuntahan namin ang lugar na mismong dinadaluyan ng likido, pero sinalubong kami ng mga gwardya. Ha? Ano po? Hiniling ng International Solid Waste Integrated Management Specialist o iSWIMS ang may-ari at operator ng landfill na mapanood ang video ng umano'y pagtagas ng katas ng basura. Ayon sa kanila, ito'y tubig ulan lamang na nanggagaling sa itaas at dahil sa puwersa pababa, kaya nagkaroon ng bula. Yung bula na yan, siyempre sagsag yung tubig galing sa ulan at marami at volume niya. So nagkakaroon yan ng yung bula naturalmente na yung force ng tubig, merong parang nakikita kang bula. Yung bang tinatawag natin na rushes ng tubig. But not necessarily na putik yon at yon ang leachate, yun yung katas. Pinabulaanan din nila na umaapaw ang kanilang pond na nagsisilbing catch basin ng katas ng basura. Kung fear nila at yung kanilang charge na puno na at tinatapon na lang, walang basis. Because from the very video, makikita na hindi puno. Ayon sa kanila, hanggang 90 meters ang lalim ng tubo ng recirculation plant na kanilang itinayo. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta tatagas. Pero si Congressman Jose Solis gustong makasiguro. May hawak din daw kasi siyang video at gusto niyang malaman ang katotohanan. I will initiate congressional investigation. Kailangan talagang kumilos ang Department of Environment at saka Kongreso na magkaroon na ng treatment plant ng lahat ng basurahan sa Pilipinas. Nagsubmit na ako ng proposal sa MMDA kasi nakita ko na malaki na talaga yung leachate deposit doon sa landfill. Kailangan nating magpagawa ng modernong water treatment. Jiggy Manicad, nakatutok, 24 oras. Noong pong Mayo ng taon ding ito, nang una niyong natunghayan ang kwento ni Cheryl Ann Alcala. Siya po yung bata na mayroong tinatawag na club foot o yung pong baliko ang paa. Makalipas ang 5 buwan, kinamusta siya ng GMA Kapuso Foundation. Patingkayad humakbang at tila excited nang maglakad. Ganito namin nakita ang 9 na buwang gulang na si Cheryl Ann Alcala. Sa kabila ng araw-araw na paghilot sa mga paa ni Cheryl Ann, hindi pa rin nawawala ang pagkabaliko ng kanyang mga paa. Bagay na ikinabahala ng kanyang ina. Habang tumatagal parang nagiging tingkayad siya kung lumakad at saka yun pagka nga lumalakad siya natatapakan yung ng paa niya sa ibabaw. Sa ikalawang pagkakataon, sinamahan namin ang mag-ina para magpa-check up sa doktor. Ganun pa rin yung itsura because hindi pa talaga nagko-correct ang paa niya. I think under-treated yung paa for the past 4 months or 5 months na hindi natin nakita. Wastong hilot sa mga paa at tamang sapatos ang makatutulong sa mga munting paa ni Cheryl Ann bilang paghahanda sa kanyang paghakbang. You don't need vitamins for this, you don't need surgery for this. It's a matter of working on it more on a daily basis. I'll wait until
mga 1-year-old before we do anything radical like surgical management. But right now, I think we can still continue conservative care. Flexible clubfoot ang tawag sa kanyang kalagayan. Hindi kasing lala ng mga clubfoot na walang ibang solusyon kundi operasyon. Obserbahan pa rin po ng doktor ang mga balikong paa ni Cheryl Ann sa mga susunod na buwan. Isa lang ang kwento ni Cheryl Ann sa mga patunay na mas mainam kung naaagapan po ang anumang sitwasyong pangkalusugan, lalo na ng mga bata. Samantala, maliban sa inyong mga donasyon sa Metrobank at UCPB accounts, maaari na rin kayong mag-donate sa GMA Kapuso Foundation saan mang sulok ng mundo kayo gamit ang inyong mga credit cards. Para sa karagdagang impormasyon, mag-log on po kayo sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Sementeryo sa lungsod ng Baguio, hindi tao ang inililibing. Pagiging sexy pa rin ni Diana Zubiri dahil daw may bagong nagpapatibok sa kanyang puso. Walang patid ang pagtutok natin sa lahat ng klase ng mga balita dito. Hindi lang pala mga yumao ang inililibing sa sementeryo. Sa Cemetery of Negativism sa Camp John Hay sa Baguio, mga negatibong ugali at kaisipan ang inililibing. Itinayo ang sementeryo noong 1980s. Layo nitong gawing produktibo ang mga miyembro ng kampo. Ito ang darat na ng mga bibisita sa sementeryo ng Barangay Ayala sa Zamboanga City sa darating na undas. Ang ilang sementadong puntod nawasak dahil sa paulit-ulit na pagampas ng alon mula sa dagat. Ang ilang puntod wala ng laman. Inolekta na raw ng mga sepulturero ang mga butong nakuha sa mga ito. Inilagay sa kahon at nilagyan ng pangalan. Pero may mga nagkalat pa ring tila pira-pirasong buto ng tao. Noong 2004, nagpatayo ang local government ng seawall sa sementeryo pero nasira rin. Ang itinuturong dahilan ng pagkasira, ang quarrying malapit sa sementeryo. Kung nung isang taon, malayo pa ang undas ay mabenta na ang mga bulaklak sa Kidapawan City, kabaliktaran ngayon. Mas pinili raw ng mga tao na magsindi na lang ng kandila kaysa mag-alay ng bulaklak sa kanilang mga yumao. Sa ngayon, nasa 80 hanggang 100 piso ang kada kilo ng bulaklak. Aabot naman sa 150 piso ang isang dosenang rosas. Inaasahang tataas pa raw ang presyo habang papalapit ang undas. Naghain po ng petisyon sa Court of Appeals kanina ang isang grupo ng mga guro. Hiling nilang ipawalang bisa ng korte ang ilang patakaran ng Government Service Insurance System o GSIS. Ayon sa kanila, ang mga naturang patakaran ay labag sa kanilang karapatan. Nakatutok si Carlo Lorenzo. Halos 300 public school teachers ang nagmarcha patungong Court of Appeals. Sigaw nila patalsikin na si GSIS General Manager Winston Garcia na tinagurian nilang Teachers Enemy Number 1. Sa pamumuno raw kasi ni Garcia, ipinatupad ng mga pulisiya na labag sa kanilang mga karapatan. Ang Premium-Based Policy, Automatic Policy Loan and Policy Lapse at Claims and Loans Interdependency Policy. Regular daw na kinakaltasan ng mga guro, pero kulang naman ang mga benepisyo na binibigay ng GSIS. Umabot na raw sa 21 billion pesos na perang nakalaan para sa kanila ang hindi inilabas ng GSIS. Kaya hiniling na sa Court of Appeals na ipawalang bisa ang anilay hindi makatarungang polisiya ni Garcia. Ito ay nakapagdidemoralisa sa hanay ng kaguruan na makapagbigay ng magandang serbisyo sa aming mga mag-aral. Kaya ang laban na ito ay hindi lamang laban para sa aming maayos na retirement, kundi ito rin laban para sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon. O mag-mature ang kanyang policy ay sa halip na ibigay sa guro ang kanyang cash surrender value, ay kinukumpiska ito ng GSIS nang walang pahintulot ang kasapi. Di ba ito maliwanag na pagnanakaw o pangungupit? Ayon kay Atty. Estrella Elamparo, tagapagsalita ng GSIS, ang Pangulo lang daw ang maaaring makapagpababa kay Garcia sa pwesto. Kaugnay naman sa mga benepisyo ng mga guro, malaki raw ang halagang hindi pa nababayaran ng Department of Education sa GSIS mula sa mga kinakaltas sa sweldo ng public school teachers. Malulugi naman daw ang GSIS kung ibibigay nila ng buo ang benepisyo gayong may kakulangan pa ang DepEd sa mga dapat maintrega. DepEd na raw ang dapat tutukan ng mga guro dahil kung maayos ang pagbayad ng DepEd sa GSIS, hindi magigipit ang public school teachers. Itinanggi naman ni DepEd Yusek Franklin Sunga na may pagkakautang sila sa GSIS dahil updated ang nire-remit nila. Imahinasyon lang daw ito ng GSIS. Nakaantabay ngayon ang magkakabilang kampo sa magiging aksyon ng korte. Carlo Lorenzo, nakatutok, 24 oras. May paalala po ang Bangko Sentral ng Pilipinas, suriin niyong mabuti ang inyong pera.
Baka raw kasi kumalat na naman ang mga peking pera ngayong papalapit ng Pasko. Nakatutok si Jay Taruk. Bagamat pinahihirapan ng financial crisis ang buong mundo, hindi pa rin daw may iwasang gumasta ang mga Pinoy, lalo na't papalapit na ang Kapaskuhan. Pero paalala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mag-ingat, baka peke ang perang ating maipangbayad o may sukli sa atin. Mas maraming pera ang tao. The possibility, kasi mas maraming in circulation, the possibility na